Vice ganda hindi napigilang ibuking ang secret Paris date ni Kim Chiu at Paolo Avellino. Walang kawala ang Kim Pao sa matalas na mata ng mga fans at sa bibig ni Meme Vice matapos kumalat ang mga larawan ni Paolo sa Paris at ang regalo ni Kim na may tatak na Paris. Tila nabuo na ang puzzle. Ito na nga ba ang inaantay na kumpirmasyon ng lahat sa kanilang real score? Handa na ang popcorn ng bayan para sa pagbabalik ni Kim sa Showtime. Nabuking ni Vice ganda at ng mga fans ang lihim na bakasyon ng Kim Pao sa City of Love. Sa mundo ng Philippine showbiz, walang lihim na hindi nabubunyag, lalo na kung ang mga mata ng milyong-milyong tagahanga ay nakatuon sa bawat galaw ng kanilang mga idolo. Sa kasalukuyan, walang ibang love team ang mas mainit at mas pinag-uusapan kaysa sa tambalang Kim Pao. Ang lahat ay nagsimula o mas tamang sabihin na lalong umingay sa loob ng studio ng Showtime. Kilala si Vice ganda o Meme Vice sa kanyang pagiging prangka at mapaglalaro pagdating na sa buhay pag-ibig ng kanyang mga anak-anakan sa show. Sa isa sa mga episode kamakailan, hindi napigilan ni Vice na magbitaw ng mga pahayag na tila nagkumpirma sa matagal ng hinala ng mga netizens. Sa gitna ng tawanan at kulitan, binanggit ni Meme Vice ang tungkol sa isang out-of-town trip, bagamat hindi niya direktang pinangalanan kung sino ang magkasama. Sa kanyang mga tingin at mga konteksto ng usapan ay sapat na para maghinala ang madlang people na ang tinutukoy niya ay sina Kim at Paolo. Alam ng lahat na si Vice ang numero 1 taga-booking at taga-suporta ng love life ni Kim Chiu. Ang kanyang mga patutsada ay madalas na may bahid ng katotohanan. Kaya naman bagitin niya ang tungkol sa bakasyon, agad itong naging headline sa social media. Ang bero ni Vice ay tila isang sinyalis na oo, alam ko ang totoo at masaya sila. Hindi nagtagal ang mga hinala ay sinuportahan ng mga konkretong ebidensya na nakakatuwang isipin ay galing din mismo sa mga social media posts ng mga kampo ni Kim at Pao. Ang mga fans ng Kim Pao ang daig pa ang mga investigador ng NBI. Sa galing kumilatis ng detalye ay nagsimulang magtagbi-tagbi ng mga impormasyon. Una, lumabas ang mga larawan ni Paolo Avellino na nakuha mismo sa Paris. Makikita sa mga larawan ang aktor na nag-i-enjoy sa malamig na panahon at magagandang tunawin ng Europa. Guwapo at presko, tila ba napakaganda ng kanyang aura. Nakaraniwang sinalis ng isang taong masaya ang puso. Sa kabilang banda, bagamat walang direktang litrato si Kim na kasama si Paolo, sa parehong frame noong una ang kanyang team ay nag-post ng isang story na nagpapakita ng isang regalo o item na may tatak na Paris. Para sa mga ordinaryong tao, maaaring wala lang ito, pero para sa mga Kim Pao supporters, ito ang simula. Bakit magpo-post ang tungkol sa Paris kung wala siya doon, diba? Ibig sabihin andun siya sa Paris at sinasabing may ibibigay siyang regalo kay Paolo. Baka naman prank lang ito. Ang regalong sinasabi niya ay parang pantapal lamang para hindi mahalata ng mga fans na magkasama pala sila ni Paolo, pero palpa dahil nag-post mismo si Paolo sa lugar na iyon. At ang pagpapakita ni Kim kahit na sinasabi nilang nagpunta sila pero magkahiwalay ay hindi. Paanong magkatugma ang lugar at paanong magkatugma ang oras ng kanilang pagpunta? Ibig sabihin magkasama sila. Bakit ayaw na lang kasi nilang aminin? Ibinuking na nga sila ni Vice ganda, diba? Ayon nga sa mga balibalita at mga chika-chika na pagkatapos pala ng New Year ay pumunta na sila sa trabaho. Pero after pabalik na doon ng trabaho ay parang nag-excuse daw si Kim para pumunta ng Paris. Hindi man sinabi kung sino ang kasama, pero biglang naging tahimik din daw ang side ni Paolo at sinabing nagbakasyon din daw ito sa ibang bansa. Kaya naman paanong naging ganito ang resulta at paanong nagkaroon si Kim ng trip pang Paris at ganoon din si Paolo ng picture galing sa Paris. Ibig sabihin sila nga dalawa ang magkasama at confirm ito. Bakit hindi na lang kasi nila aminin? Sadyang matatalino ang mga fans na connect nila ang timeline ng pagkawala ni Kim sa Showtime at ang schedule ni Paolo ang konklusyon. Sure na magkasama ang dalawa na nagbakasyon noong holiday season. Ang Paris bilang City of Love ang epekto ng backdrop para sa dalawang taong nasa gitna ng pag-iibigan o sa pinakamababa ay nasa getting to know. Hindi maitatanggi na sa bawat kasikatan ay may kaakibat na pambabatikos. Maraming haters at bashers ang pilit na gumawa ng storya para sirain ang imahe ni Kim at Paolo. Kesyo fan service lang daw ang lahat o di kaya ay kinit para sa kanilang mga proyekto. Subalit ang mga kaganapang ito sa Paris ay nagsilbing matibay na panangga laban sa mga negatibong komento. Ang tawag ng mga fans sa mga bagong larawan at update ay ayuda, isang terminolohiya na sumasalamin sa gutom ng mga tagahanga para sa kumpirmasyon at nilalaman. Sa tuwing may mga lumalabas na isyu paninira, tila naging may nakahandang resibo ang tadhana. Ang paglabas ng mga larawan sa Paris ay nagpatahimik sa mga nagsasabing hindi ito totoo. Gaya ng sinabi sa video commentary
Kahit anong gagawin ng mga haters sa paninira, hindi epektado ang mga Kim Pao. Sa katunayan, tila mas lalo pa silang tumatabang at nagiging buka kung patago pa ang bakasyon ng private resorts. Ngayon nasa isang sikat international destination na sila. Ito ay nagpapakita ng antas ng kanilang kumpiyansa sa isa't isa. Ang social media ay naging pugad ng kasiyahan para sa mga Kim Pao fans. Ang bawat update ay sinusuri, pinag-uusapan at ipinagdiriwang. Ang komento ng isang fans, "Kami na ang bahala sa mga basher dito sa Pilipinas," ay nagpapakita ng tindi na proteksyon at pagmamahal ng fandom sa dalawa. Handa silang makipagbardagulan online, maipagtanggulang ang kaligayahan ng kanilang mga idolo. Ang imahe ni Paulo na laging seryoso at misteryoso ay unti-unting nagbago at si Kim ang naging basihan at sinasabi nilang naging dahilan ng pagiging light ng mukha ni Paulo. Nagbago si Paulo para kay Kim, nagbago ang lahat para kay Paulo. Yung mga dilim sa kanyang buhay ay nagkaroon ng liwanag at si Kim Cho ang dahilan. Kung titingnan din naman kasi natin noong mga nakaraan, ay makikita talaga natin si Paulo ay parang slick at bihira lamang tumawa. Pero as time goes by nga, diba, ayon sa kasabihan, kung saan lumipas ang mga panahon at kung saan sa tagal ng kanilang pagsasama, unti-unting nagbago si Paulo. Unti-unting ang kanyang dilim ay naging liwanag at unti-unting naging masiyahin si Paulo. Lagi na siyang nakikitang palatawa at lagi naman itong naging mapagbigay. Nakikipag-usap na rin ito at nakikipag-picture na rin sa kanyang mga fans. Iba talaga ang epekto ng pagmamahal at hindi lang iyon. Iba talaga ang epekto ni Kim kay Paulo Avellino. Ito siguro ang dahilan kung bakit mahal na mahal ni Paulo si Kim, o ito ang dahilan kung bakit naging maganda ang kanilang pagsasama. Kahit hindi man nila aminin dahil alam nila na sa isa't isa ay mabibigyan nila ang pag-isa't isa ng liwanag na kahit anong mangyari ay hindi nila iiwan ang isa't isa at ito ang ipinapakita nila. Ngayon kumakalat na ang balita at tila konkreto na ang mga ebidensya. Pinagkaabangang kaganapan ay ang pagbabalik ni Kim Chiu. Inimagine na lang natin ang senaryo sa pagpasok ni Kim sa stage. Siguradong sasalubingin siya ng mapanoksong ngiti ni na Vice at Vong at Chong. Ang bawat galaw niya ay binibigyang mali siya at ang bawat kwento ay pinipilit i-connect sa Paris. Siguradong magkakaroon ng interrogation segment kung saan pipigain si Kim tungkol sa kung ano ang nangyayari sa Paris. Kumain ba sila ng croissant magkasama? Naglakad ba sila sa ilalim ng Eiffel Tower? At higit sa lahat, sila na nga ba talaga? Sa huli, ang kwento ng Kim Pao sa Paris ay higit pa sa showbiz chismis. Ito ay kwento ng dalawang taong naghahanap ng kaligayahan. Ang papel ni Vice Ganda bilang taga-booking ay nagsisilbing boses ng mga fans na nagnanais lang naman ay makita ang kanilang mga idolo na masaya. Ang mga ayuda na natanggap ng mga fans mula sa mga simpleng Instagram stories hanggang sa mga nakaw na sandali. Maaaring hindi pa sila umamin sa publiko sa pamamagitan ng official statement. Pero action speaks louder than words, ibig nga sabihin ng kasabihan na nakalimutan naman natin kung sino ang author nito. Ang Paris trip ni Kim at Pao ay isang sampal sa mga bashers at isang mahigpit na yakap sa mga haters. Ipinapakita nito na sa kabila ng ingay ng mundo, ang pinaka-importante ay ang moment na magkasama kayo at nag-i-enjoy sa buhay. At walang pakialam sa iba o sasabihin ng iba. Habang hinihintay natin ang opisyal na pag-amin, sapat na muna ang mga larawan mula sa Paris para sure na sure tayo